Hello, hi, good morning po sa inyong lahat. Patuloy tayong sumubaybay sa ministry ng NACS UMC. Si Jesus ang kasama. Halina, manood, makinig sa debusyong ito. Kapupulutan ng magandang aral at magagamit pang araw-araw na buhay. Ako po ang inyong devotional leader, Reverend Sunny de la Peña, na nagsasabing, pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay. Our topic today, standing firm in faith. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Tayo po'y sumandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, subaybayan niyo po ang inyong abang lingkod sa umagang ito at tawa ay ang iyong mga salita ang siyang mamutawi sa aking labi, O Panginoon. Buksan mo ang puso at isipan ng mga nakikinig sa online, O Panginoon. Nawa ay patuloy na sila rin ay mabago ang kanilang buhay sa magitan ng iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, bago po tayo magpatuloy, pakinggan natin ang awit. Yan. Above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all weight and the treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
above all. Maraming salamat sa napakagandang awit sa Panginoon. Yan. So our topic today, brothers and sisters, is standing firm in faith. Mula sa 1 Corinthians 16 verse 13 to 14, it says, maging handa kayo, magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo, magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Yan. So our topic today was speak on our church anniversary theme, United, rooted in Christ, standing firm in faith, and moving forward in mission. Ngunit kukunin lang natin ay yung standing firm in faith today para praise po yan. Ikaw ba ay kasalukuyang nahaharap sa isang matinding pagsubok sa iyong pananampalataya? Ikaw ba ay nasa dilim tungkol sa mga pangyayari sa iyong buhay? Isa sa mga bagay na nahihirapan tayong hawakan ay ang pagsubok sa ating pananampalataya. Ito ay nangangailangan ng mas maraming panloob na pakikibaka para sa atin na lumabas sa kabilang panig. Gusto nating malaman ang mga sagot. Gusto nating makita ang liwanag sa dulo ng tunnel ng maaga. Napakalaking hamon para sa atin na dumaan sa mahabang pagsubok sa ating pananampalataya at disiplina ng kadiliman. Ngunit ito ay hiniling ng Diyos sa bawat isa sa atin kung tayo ay umuunlad sa espiritual. May dalawa akong kinuhang kurso sa kolehiyo bago ako nag-seminary. Ibig sabihin maraming paaralan ang napuntahan ko. Isang bagay ang masisiguro ko sa inyo mga kapatid. Mas madaling kumuha ng kurso na alam natin kung kailan ito matatapos. O ang araw ng huling pagsusulit upang mapaghandaan natin ito kaysa dumaan sa pagsubok sa buhay. Ngunit ang pagsubok sa ating pananampalataya ay napaka-unpredictable. It throws us off guard. Yan. Kailangan lagi tayong handa eh. Kailangan nating mag-ipon ng ating lakas ng loob at marubdob na harapin ang Diyos sa kaibuturan ng ating puso. Kung nais nating malagpasan ang hindi pa nababagong damdamin, ang nais kong maranasan ay ang katapatan ng Diyos sa akin. Ngunit mga kapatid, ginigiya at dinadala pa tayo ng Diyos sa mismong bagay na sumusubok sa ating pananampalataya. Bakit niya ginagawa ito? Ang bihira nating maunawaan sa simula, lalo na sa isang hamon sa buhay, ay pinahihintulutan niya ang ganitong uri ng walang humpay na pagsubok para sa ating ikabubuti at kapakipinabangan. Wala siyang balak na saktan tayo. Nilalayo niyang tayong pagpalain kung tayo ay lalapit sa halip na palayo tayo sa Diyos. Kung naharap ka sa masidhing pagsubok, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos at ang kayang bigyan ka ng tiwala sa gitna ng iyong mga pagsubok. Ikaw ay nasa mapagmahal na mga kamay ng makapangyarihang tulad ng pana at palaso sa kamay ng mamamana. Maingat niyang pinupuntirya ang bagay na hindi mo nakikita. Siya ay nag-uunat, humihila, at pinipilit ka sa kanyang mga layunin. Si Oswald Chambers, isa sa aking mga paboritong Kristiyanong may akda na isinabuhay ang kanyang pananampalataya. He is best known for the daily devotional. Title niya ay My Utmost
for His highest. Si Pastor Joey Umali naman, yung kanyang devotional packet, Unchanging Grace. Magandang basahin to, mga kapatid. Faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. In the days of difficulty, how can we respond in faith? How can we rise up in confident faith in God when the world around us seems to be crumbling? We must find the way of faith if we are going to live in victory. After all, faith is foundational in Christian life. Sa verse 29 ng Mateo, inipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Iba pang verses, sa 21, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Anumang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. Mateo 21 verse 21 to 22. So brothers and sisters, ano ang ginagawa ng Diyos sa pagsubok na ito ng pananampalataya sa gitna ng ating maapoy na pagsubok? Ano ang gusto niyang malaman at gawin natin sa panahong ito? Lahat tayo may pagsubok. Marami sa buong mundo ang dumaranas ng matinding pagsubok. Maaring maging saan man sila, mula sa nagbabandang patuloy na isyo ng kalusugan, mahihirap na relasyon, pagkawala ng ating trabaho, kawalan ng promosyon at pagkilala, katulad ng war between Israel and Hamas, Ukraine and Russia. Maraming problema yan. Damay ang buong mundo. Tapos, dadagdagan pa natin. Tama na. Wag na, brothers and sisters. Yung mga small things, wag na nating patulan o palakihin. Ituon na lang natin ang pananampalataya sa Diyos, kay Jesucristo na siyang nagpapatawad sa ating lahat. You know, brothers and sisters in Christ, trials come in all shapes and sizes. Life was never meant to be a paradise. We may be entering a trial, living a trial, or actually right in the midst of a severe trial. Ang susi na nagbubukas ng pinto sa pagpapala ay ang susi ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa Kansas, sa panahon ng matinding tagtuyot, isang grupo ng mga tao nagsama-sama upang manalangin para sa ulan. Sa kanilang pagkikita-kita, nakita nilang iisang babae lang ang nagdala ng payong. Siya ang tumugon sa paniniwalang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So brothers and sisters in Christ, ang pananampalataya ang nagbibigay ng pag-asa at kalakasan sa atin upang ma-overcome ang mga problema. Ito ang mga verses na nagpapalakas sa atin. Sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Yan. Romans 10:17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Sa Hebrews 11, verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists, that He rewards those who seek Him. So brothers and sisters, standing firm in faith, you know brothers, may kantang standing
on the promises. Standing on the promises. Sabi ganito po ang kanta nun. Standing on the promises, Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. So, manatili po tayong nakatindig, panghawakan ang pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Yan. So brothers and sisters, shout out sa lahat ng may birthdays and wedding anniversary. Yan. Ingatan kayo ng Diyos at pagpalain kayo. Tayo po'y sumandaling manalangin. Lord, Ikaw ang mag-ingat, magpala sa mga nagdaraos ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Gayon din sa mga may wedding anniversary. Gayon din sa paparating na 125th anniversary ng Knox United Methodist Church sa October 22. At nawa ay patuloy tayo na biyayaan at pagpalain ng Diyos sa ating buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. O ayan, napakinggan naman natin ang munting devotion sa umagang ito. Pansamantala tayong magpapaalam at magbabalik tayo next Friday. Ito ang inyong devotional leader, Reverend Sunny De La Peña, na nagsasabing ingatan at pagpalain kayo ng Diyos sa inyong buhay. Bye for now. See you next Friday. Bye-bye.